Yo, what's up mga bossing? Ayan, no? Meron tayong ipo-full wave na Yamaha RXT 135. Mga boss, ano to? Mahina magkarga, minsan nagkakarga, pero madalas wala. So, nagpasya yung ating customer na ipa-full wave nila sa atin. Sana naman. Ayan, no? So, ayan ang ating customer, oh. Siya na naman. Yung dating may Raider na ano, pinulit din natin nung nakaraang video natin nakalipas. Walang iba, kundi siya na naman. Ayan yung kanyang misis. Katuwang sa buhay. So, start tayo. So, ito mga boss, itong kanyang light coil. Ayan. Ito yung primary, ito yung light coil. So, hindi ko na sa inyo napakita kung paano kung binaklas yung takip at saka yung magneto. Gawa nga nung medyo matagal nang hindi nabaklas yung kanyang magneto, itong kanyang flywheel. Mula po noong 1996. So, mula daw noong 1996 hanggang ngayon. Ayan, nanira nga ng isang puller, nasira isang puller. Ito, medyo namulaklak to. Ito, medyo umalsa, kaya isa ko pa rin problema mamaya yan. Pero madali na lang siguro yan. So, ito nga, meron siyang dalawang tornilyo dito. Ayan, so tinanggal natin. Ito yung kanyang ground. Hindi ko pala sa inyo napakita mga boss. Ayan, pinutol ko na. Dito yan nakatap kanina. Ayan, dyan. Dyan siya nakalagay. Ayan, so pinutol ko na. Tapos, ito mga boss, itong dalawang yellow wire na yan, puputulin natin yan. Tsaka natin pagdidikitin. So, puputulin ko muna, papakita ko sa inyo kung paano tayo maghihinang. So, ito mga boss, hinanam natin tong wire. Ito, itong dalawa na ito mga boss, itong dalawang wire na yan. Nandito yan, dito naka-connect yan. Ayan, so pinutol natin. Ayan, dito yan sa yellow. Yan, tatlo na yan. So, itong dalawa itong pinutol natin, pagdidikitin natin dito yan mga tolo. Pagsasamahin natin yung dalawa na yan. Tapos, itong isang wire na to, itong nasa ground kaninang nakatap, ito, itatap natin dito, i-connect na rin din sa pinagputulan itong dalawang dilaw na to. Dito natin sa i-connect itong ground na pinutol natin. So, pakita ko sa inyo pag nakahinang na mga tol, mga boss. So, ayan mga boss, na hinangan na natin. So, itong dalawa na to, itong dalawang dilaw dito, pinagtugtong natin yan, ito. So, hindi ko na pinakita kung paano natin hininangan kasi gawa nga nung hindi tayo ganong sanay sa paghihinang, kaya medyo nagtagal. Ayan. Tapos yung ground dito, ito siya, nilagyan ko na sinkable tube. Kinonect natin sa may isang wire na pinagputulan natin sa dalawang dilaw na to. So, itong kulay red na to mga boss, itong red na itong red na wire na yan, hindi natin gagalawin yan. Bali sa full wave natin, puro dilaw lang ginagalaw natin. So ito yung ground na to, ibabalik natin yan kasi naka-ground pa siya sa kanyang primary. So ayan, so ikakabit na natin itong kanyang light coil. Tapos saka tayo mag-wiring sa taas. So ito pala ikakabit natin ano, gagamitin nating regulator DTGR, ayan, GY6 5 wire. So ito gagamitin natin ano, regulator niya. So isara na natin, tsaka din tayo mag-wiring. Ayan mga boss, naikabit na natin yung kanyang flywheel. Testingin natin kung ano, kung goods yung ating pag-full wave. So kuhanin natin yung dati niyang, ito yung luma niyang rectifier. Ayan o. So ito kakabit natin. So ito yung kanyang wire. So itong white at saka yellow na may stripe na red, yan ilagay yung tester light natin. Yan. Tsaka natin paandarin mga tol. Pagka ito umilaw, okay na ginawa natin. Mag-wiring na tayo. Okay, start. Yan. Okay na. Okay, sige. So ayun mga tol, ibig sabihin goods yung pagkakahinan sa may ano, sa kanyang
light coil. So mag-wiring na tayo dito sa bago niyang regulator. So ulitin ko, ang brand niya TTGR pang GY6. So itong kanyang dilaw at saka itong kanyang pink wire ng kanyang regulator. Ito yung kukonek natin sa white at yellow na itong kanyang dating socket ng kanyang ng motor, ng harness ng motor. So i-tap na natin. Bigyan mo ako. Mamala po kayo pa sa shoutout. Shoutout muna kayo hanggang nagkaroon tayo. Si Kayat, kamo. Shoutout po kay Abraham. Buhay pa kaya? O nalunod na. Shoutout po. Kaya, hello to my guys. Ako nawawala kapatid ni Lasing. Ako lasing. So ayan mga boss, itong yellow wire ng kanyang regulator sa yellow wire na may stripe na red, diyan i-connect. Okay din naman yan kahit magkabaligtad. Wala naman din magiging problema. Tapos mga boss, itong kanyang pink wire sa white wire. Galing. Mas mainam mga boss kung hihinangan nyo pa yan para talagang walang kawala. Tapos mga boss, yung kanyang green wire ng kanyang regulator, i-connect natin sa black wire, solid black wire ng kanyang harness. Ito yung ground nung Yamaha. Yan, sa green wire. Tapos mga boss, itong kanyang red wire nung regulator, sa red wire din nung harness nung Yamaha. So ayan mga boss, na i-tap natin lahat, na-connect na natin. Ito na lang nag-iisang wire, tong black wire ng kanyang regulator. So dito, i-connect natin sa kanyang accessories wire. Sa dark brown or sa brown ng harness ng kanyang ng motor. Ayan. So magdugtong tayo ng wire dito, maghanap tayo ng malapit na accessories wire. So hanap tayo sa kanyang stoplight, mas malapit. Sa may kanyang hanapin natin yan mga boss. Ito mga boss, yung ating black wire ng regulator. Yan, naglagay tayo ng wire. So pinagapang natin dito. Papunta yan dito sa accessories wire. Ayan o. So may stoplight na ako kumuha, medyo malapit. Ayan, accessories wire yan mga boss, sa may black wire ng ating regulator. Ito, nakatap. So pinahaba ko na yung wire para maging battery operated na yung kanyang ilaw. Ayan. Dito sa may dilaw na may linyang red. So kinat ko siya rito. Dito ko na sa kanila guys. Yan, ito kasi naka-connect pa to sa may niya eh. Konektado na. May regulator. I-tip na lang natin yan. So ayan, doon kayo yung kukuha pa out. Para maging battery operated yung kanyang ilaw. So ayan oh. Magkasama yung accessories wire at saka yung black wire ng ating regulator. Ito mga boss, kaya natin ginawa to para hindi ma-overcharge yung kanyang battery. Yan, ganyan, para ganyan. May naka-limiter niya. So ayun, iti-tape na lang natin, tsaka natin testingin kung ano yung reading niya sa kanyang voltmeter. Ayan mga boss, naikabit na natin sa kanyang pwesto. Ayan, yun namin nilagay. Ito na yung wiring niya. Ayan, naka-organize na lahat. Siyempre, naglagay na tayo ng fuse box at saka voltmeter. Testingin muna natin yung kanyang reading sa kanyang voltmeter. Ayan mga boss, pagka hindi umandar yung makina, 12.4.
Pandarin natin. Yan, nagkikisi ka siya. So, ay bukas yung ilaw. So ayan mga bossing, kahit umaandar yung kanyang, naka-on yung kanyang headlight. So ito, stock valve niya. Medyo malakas sa kumonsumo ng ng battery. Pero stable pa rin siya, nagpo-14 pa rin. Kaya sure na yan. Battery operated. So battery operated lahat. So ganun lang mga bossing kung paano mag full wave ng Yamaha RXT 135. So ayan, no. So sana mayroon ka natutunan na kung paano mag full wave ng Yamaha RXT 135. So yun lang, ganito natin vlog. Maraming salamat mga bossing at God bless. Ayan mga bossing, oh. Okay na, alis na sila. Salamat. Ayan yung nagpagawa sa atin, oh. Nasuki natin yan. Ayan yung nyo. Buhat. No, tulungan mo na, no? Buhat. Kinis no kanyang RXT. Okay, thank you brad ha. Thank you. Thank you. Okay, ingat kayo, ingat.